Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yo! Topacio! Hoy, naku, napakaganda ho ng araw natin ngayon. Dahil napaka lamig ng simoy na ngayon. Hindi na ako kagaya dati, no, na talaga namang mainit na mainit. Pero mga kaibigan, ako pa rin ho si Juvie de Guzman, sa ngalan po ng ating gwapong-gwapo at napakabait na si Attorney Ferdy Topacio. Ano na naman ang nangyari sa aking partner? Bakit? Ayan, abangan ho natin. At alam niyo naman, kapag wala hong emergency na pupuntahan, andito ho talaga yan. Hindi ho mawawala yan. But anyway, pansamantala, ako lang muna ang inyong mga kaagapay dito sa Yes Yes Show Topacio. Sa ngalan po ng Panginoon, alam nyo naman ito po yung pinagpalahong programa na tayo po naman mabibiyayaan ng napakaraming impormasyon. At hindi lang po yan, mamaya po, nandyan ho sa linya ang ating napakabait ho na konsehal. Yan. Na alam niyo ho, sa unang pagkakataon ho kasi, kaya ko pinagmamalaki yung grupo na to, dahil tayo po'y napunta ng Chaong Quezon, biglaan ho yun, no? At hindi naman ho natin kabisado yung lugar, pero napakaswerte natin at narating natin ang Chaong Convention Center na kung saan ay ginaganap doon ang PBA, ba? Isang napakalaking bagay ho. At alam nyo, sa Twi-Twi na po ay nagpapasalamat po tayo dahil napakarami po magagandang bahagi ang lugar na yan. Diyan ho ako nakakita ng instant na mapupuntahan kung sakaling ikaw ay maligaw sa Chaong Quezon. At dito nga ay naipagmalaki po, naipagmalaki po talaga ng pamunuan ang kanilang, ang ganda ng lugar. Kasi alam nyo, pag hindi kayo nakarating to see is to ba? At hoping na sana po ay magkaroon tayo ng chance na makausap po yung piling-piling. Alam nyo, napakarami ho naming host na naka-ready, pero ito lang po ang para sa akin, swerte ko na nakasama ho natin isang consilor ng Chaong na kung saan ay talaga naman binigyan pa tayo ng mga pagkakataon. At syempre mamaya ho, antabayanan ho natin ang magandang bahagi mamaya. Ito biglaan ho Alam niyo naman ako pag tumawag ako sa mga ibang guests natin, bigla wala hong advance usapan kasi alam niyo pag tayo po sanay na kausap sila anytime, ganun ho talaga. Hindi na ho kailangan ng formal letter ika kasi nga po tayo naman po ay nagpapasalamat at marami namang nagtitiwala. Okay, sabi nga po nila, no, alam niyo sa buhay ho talaga ay dapat natin, iwasan ang mga toxic na tao. Iwasan nga natin yan. Talagang importante sa atin ay mapaganda ang buhay natin. Right after pandemic, kalimutan na daw natin, sabi ng eksperto, ang ganong pangyayari dahil alam nyo, bangungo talaga yung pagkakaroon natin ng pandemic at marami po tayong mga nakausap na doktor at hindi lang yung mga health practitioner na talagang sinusumpa nila yung nangyaring yon. But then alam nyo, tama lang ho yan, na wag na tayong bumalik sa dating problema. Alam naman po natin mga kaibigan na ang pandemic po ay kahit sino naman, kahit saang bansa, ayaw na ayaw nilang bumalik pa yung ganyang klase ng problema. At lagi po nating tatandaan na pag tayo po ay nagkaroon ng sakit, dapat po tayo mismo na may katawan, alam natin kung paano ho natin ito lalabanan. Mantakin ho ninyo kung alam mo namang basang-basa ka ng pawis. Ano ang unang-unang dapat mong gawin, di ba? Kasi kapag kayo ay natuyuan ng pawis sa inyong likuran o sa inyong suot na damit nung araw na yon, di malamang magkakaroon ka ng pulmon. At ang pulmon po, lagi nating tatandaan mga kaibigan, yan po ay nakamamatay kung hindi po natin maaagapan. Kaya po tayo, kung sakasakali na meron tayong problema sa kalusugan,
di hamak na importante rin magpa-check up tayo sa doktor, magpa-check up tayo sa mga magagaling. Yung iba kasi minsan hindi na nakakarating sa doktor Yung mismong galing na mismo ng kanilang siyensya. Marami yung ganun umaasa sa siyensya, umaasa sa mga halamang gamot, mga doktor yan At hindi lang po yan, alam nyo naman, siguro minsan mabigyan din natin ng importansya. Yung mga, naghahanap ako, gusto ko psychiatric doctor naman Yung psychiatrist, alam nyo po, sa totoo lang, sa panahon ngayon ng ating gobyerno, ay kailangan natin ng evaluation tungkol sa mga nakaupo ngayon. Yan. Siyempre, ito naman po ay evaluation lamang na kung saan, kung kayo po ba bilang isang mamamayan, Pilipino na, sabi nga natin na nagtiwala sa mga nakaupo ngayon, ano ang assessment mo yan? Dapat may ganun na kasi alam nyo malapit na naman ang eleksyon. Hindi na hindi na matagal yan kasi next year, 2025, alalahanin po natin ay eleksyon na. At hindi lang po yan, kung matatandaan po natin, kamakailan lamang si Senator Risa Hontiveros ay nagkaroon ng argumento, pagtatanong o pagsisiyasat ukol sa nakaupong mayor ng Bamban Tarlac. But anyway, hindi natin pag-usapan yan kasi alam niyo naman, marami pong positibo at negatibo sa mga bagay na nangyari. Dahil una-una, kapag tayo po ay nagtitiwala sa tao, minsan di na natin talaga tinitingnan kung taga saan ba yan, di ba? Pag alam nating mabuti yung tao na yun, lalo na iba kasi yung iba kasi yung kanyang mga sagot doon sa nangyayari at doon sa ibinigay niyang dokumento, sabihin na natin mga papeles na iba, maaling impormasyon. Minsan, kailangan talaga yung personal data mo, kailangan ibibigay mo ng tama. Dahil kung yan ay ikay pumasok sa isang mataas na posisyon, ayan, ito na ang problema natin. Kapag mataas ang posisyon na iyong pupuntahan, ay natural, hindi malamang na matanong ka talaga. Okay, at of course, ayan, nasa linya na, no? Salamat po, Baya Smart, ang butihing konselor ng Municipal Chaong, Quezon. Let's welcome Sir Rex Bautista. Magandang umaga, Sir Rex. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, Sir Rex. Nako, live po tayo ngayon sa DWIZ at sa Aliw Channel 23. Dito po sa Yes Yes Yo Topacio. Sir Rex, unang-una, pasasalamat po namin sa inyo at hindi lang ho sa inyo, pati kay Mayor na iyo pong ginampanan lahat ang, alam mo, nakakatuwa kasi first time kong nagkaroon ng co-host sa stage, no? Yung sa labas po ba, na na isang konsehal. Yan. Sir Rex, pakilala mo muna yung sarili mo, sir. Yan, maraming salamat po. At ako po ay si Konsehal Rex Bautista ng Chaong, Quezon. Ako po ay kasalukuyang nasa ika-4 na termino na po ng aking panunungkulan. At ako po ay tinaguri ang MC ng bayan sa bayan ng Chaong dahil lahat po ng okasyon na meron po sa bayan, ako po ay laging nai-invite ng ating mga kababayan. Ito po ay libre at walang bayad. At syempre, ang niya rin pong lingkod ay isang professor po sa College of Criminology at sa College of Entrepreneurship po. Yan, mga kaibigan. So, ito po ang inyong lingkod, ang MC ng bayan, Konsehal Rex Bautista. Ayan, Conselor Rex, humingi po ako ng paumanhin kasi biglaan yung pagtawag ko sa inyo. Unang-una, nagpapasalamat po ako at nagtiwala po kayo sa tawag ko kasi alam nyo naman, marami ring mga bogus na mga tumatawag, di ho ba? Sa isang gaya ninyong mga matataas na tao sa lipunan, pero nagtiwala po kayo. Salamat po, Sir Rex. Unang-una, okay, yes, nabanggit ko naman po sa inyo noon na talagang gustong-gusto ko kayong
makausap dito sa aming programa. At hindi lang po yan pati yung mga pinakilala ninyong mga konsehal na magaganda. At meron pa tayong isang consular din na nakadaupang palad sa pamamagitan ninyo ay isang broadcaster din po, di ba? Yes, broadcaster ng bayan. Ayan. Okay, Sir Rex. Unang-una, yung magandang lugar po ninyo sa Chaong, Quezon, interesado po ako. Bagamat sa ngayon po, pansamantala, wala muna tayong maipapakitang video o picture mula dun sa kwento ninyo. Pero pwede bang ipamahagi ninyo sa amin ang magandang impormasyon na yan? Okay po, maraming salamat po. Dito po sa bayan ng Chaong, marami po tayong mga tourist spot destination na pwede po nating puntahan. Isa sa pinagmamalaki, hindi lamang po sa Chaong, kundi buong bansa kasi halos marami pong nagiging bisita at meron din mga foreigner o mga dayuhan na pumupunta dito. Yung pong Villa Escudero, na kung saan ay na-maintain po niya yung kulturang Pilipino, na kung saan ay makikita natin yung mga sinauna, lalong-lalo na sa museum. At syempre ang isa dito yung pinakamaganda at pinakamasarap na kainan o yung sa falls na ang pagkain ay pagkain Pinoy talaga. So napakaganda at dito mo rin maririnig yung mga awiting luma na kung saan ay habang nakasakay ka sa kariton na may kalabaw ay aawitan ka sa pamamagitan ng gitara at ng kanilang mga empleyado. Yun po. Pangalawa po ay isa sa bagong dinidevelop ngayon at kalimitan nga po ay napakarami na rin pupunta ng mga kalapit bayan ay ang aming pong Ticub Lake, one of the cleanest lake sa Region 4A, Calabarzon, na nabigyan ng parangal na sabi ko nga po isa sa pinakamalinis na lawa. Napakagandang tanawin at ito'y na-feature na rin sa KMJS na kung saan ito yung isa sa lawa sa buong Pilipinas na perfect shape na bilog. So, meron din po kami dito mga kainan na napakasarap po ng mga pagkain. Then meron din po kami ditong mga souvenir at may mga one town, one product po kami dito sa bayan ng Chaong. Yun lang po. At syempre, dito rin po makikita yung Sunshine Farm Philippines na kung saan ay ito yung mga isang garden na kung saan yung mga nagtatrabaho ay mga PWD na sila po yung nag-ooperate nito. Yun lang po. Wow! Alam mo, Sir Rex, thankful ako sa inyo kasi una-una, napakaganda ng venue na ipinagkaloob mo sa pamunuan ng Citizens Crime Watch sa kanilang first anniversary na pinangunahan ni National Chairman Attorney Ferdy Topacio, si National President Jigs Magpantay at ang National Vice President Bener Latayan. Sir, itong pagkakataon na ito, bukod sa amin, ano pa bang mga event ang naganap dyan? Kasi may nakapagsabi po sa akin, pati yata PBA nagpunta na rin dyan sa inyo? Yes po. Ang ating pong PBA ay kagagaling lamang po dito at sila po ay naglaro ng basketball at hindi lamang po yun siguro sa mga darating na araw kasi sa kasalukuyan ay ginaganap po ang volleyball paligan ng ating mayor ay parang invite din dito pong maglaro ang ating mga naglalarong mga sikat na players from Manila. Ito yung mga latest na yung naglalaro sa ito lang po sa volleyball ay parang invite din po dito at nalalapit na rin po yung aming Bayani One Festival this coming June. So marami pong mga bisita na personalidad, artista at yun ho ay bilang pagdiriwang ng aming Basaan Festival o sa Bayani One Festival. Yes, at hindi lang ho yan, paabot natin kay Mayor RJ Mea ang magandang balita na mula sa inyo. Siyempre, kayo po yung nagbibigay ng presentation dyan sa Chaong, Quezon. At sana po wag ikalaki ng ulo ninyo na humahanga po ako sa inyong ginagawa.
Okay. Dito naman po kasi sa bayan ng Chaong, katulad po sa pamamahala po ng aming minamahal na punong bayan, RJ Mea, talaga naman pong gusto po niya ay palaging ang Chaong ay nangunguna at syempre sa kanyang serbisyo na pinararamdam sa aming mga kababayan. Kumbaga po ay ayaw niyang ang mga kababayan namin po ay nahuhuli sa lahat at syempre lalo na ang pagbibigay ng mga serbisyong medikal, pang-edukasyon, trabaho, agrikultura at marami pa pong iba. Yan po ay, nung dumating po ang aming mahal na po ng bayan, RJ Mea, yun pong ating convention ay mas lalo pong pinaganda. Rin po kaming, bukod sa convention, meron po kaming Town Plaza na ginawa niyang fully air condition at ipinahihiram po sa lahat ng mga gustong okasyon like wedding, birthdays, or kung ano pa man po mga programa mula sa paaralan at mga samahan dito sa bayan ng Chaong. Wow, grabe. Baka dumugin kayo dyan. Libre po, walang bayad, fully air condition po yun. Wow. Sir Rex, mukhang mapapabalik kami dyan kasi gusto po din naming promote yung Borracho Film Production sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio kasi siya po alam niyo po ba naghihimok ng makabagong klase ng mga artista na kung saan dinidevelop po ng sarili niyang produksyon. Sa tingin ko lang po, sana magkaroon din kayo ng representante sa amin. Pwede ho ninyong ibahagi dyan sa Chaong Quezon kung ano man po yung pwede ninyong i-share sa produksyon na maipopromote din, di ba? At lalo na dito sa programa namin sa Yes Yes Show Topacio. Harinawa, masuportahan nyo kami. Ay, titingnan po natin, sige po, at kung maganda pong programa, ay alam niyo naman po ang ating mahal na punong bayan, RJ Mea, ay bukas palad po na tumutulong sa mga ganang programa po. Okay. Sir Rex, ano ba last term yun na po ba ngayon? First term ko po ngayon sa kasalukuyan. Pero 4 na termino, natapos na po ako ng termino last 2019. Then ako po ay naging executive assistant. Then tumakbo po uli ako ngayon. Then itong pag-laban ko next year ay second term ko na po. Okay. So mahaba-haba pa. Bata pa po kasi kayo At hindi lang yan, Councilor, ano pa po ba yung mga proyektong pwede ninyong i-promote dito? At hindi lang po yan, isa na ring pasasalamat ang maibahagi nyo yung mga kasamahan ninyo. Maano nyo naman, mabati po ninyo sila bago po magtapos tong ating usapan. Okay po, yan, maraming salamat. Siyempre kasama po natin ang ating mahal na punong bayan, RJ Mea, at ganun din po ang Sangguniang Bayan sa pumuna po ni Vice Mayor Dick Umali. Kasama po ng aking mga konsehal ng bayan na masisipag po, katulad po ni na Konsehal Mahis Cueta, Konsehal Manong Castillo, Konsehal Rec, Konsehal Yulan Lopez, si Konsehal Jonas Atienza, Konsehal Tomas Ilaw, at ang aming SK Chairman Federation President Kenneth Obispo, at ang aming Federation President ng mga kapitan, si Kapitan Nomi Guevara. Kami pong lahat ay kasama palagi po ng ating punong bayan sa mga proyektong makakatulong. Sabi ko nga po sa inyo kanina, especially po sa mga programang pang-kabataan, pang-kababaihan at katatandaan, especially po sa mga medical assistance, ganun din po educational assistance, sa agriculture, sa mga magsasaka natin. Actually, ngayong araw na ito, ginagawa po ang programa para ho sa magsasaka sa isang barangay ho ngayon, at dinadaluhan po yun ng ilan sa mga konsehal namin at ng anak po ng ating punong bayan. At ito pong mga nalalapit pong mga araw ay napakadami pa rin pong mga program para sa ayuda po para po sa ating mga farmers, and syempre malapit na rin pong ipamigay ang ayuda para sa educational assistance ng mga kabataan. Napakadami pong tinutulungan dito sa bayan ng Chaong.
At yun ho ay isang malaking bagay kasi naniniwala po ang bayan ng Chaong, lalong-lalo na inyong lingkod, na kapag merong isang bata na nakatapos sa pamilya ay siya mag-aahon sa kahirapan. Kaya yun po ay hindi tinitigilan na ito pong programang ito ay may sakatuparan dito sa bayan ng Chaong at ang ating pong mayor ay nakasuporta. Ayan, nako, maraming salamat, Councilor. Hindi ko na aabalahin kayo. Pero sana hindi ito ang una't huli. Sana masundan pa ito. Tatawag po ako sa inyo para sa susunod na interview. Pwede po ba? Okay po, at welcome na welcome po kayo. At pag bumisita po kayo dito sa bayan ng Chaong, yan, welcome po kayo. Yan. At maraming salamat din po sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin para pakilala ang aming bayan. Okay, maraming salamat po. Si Councilor Rex Bautista, ang ating Municipal Chaong Quezon Councilor. Salamat po and God bless. Maraming salamat po. Okay mga kaibigan, para sa time check po natin, ang oras alas 11:26 ng umaga. Yes, Yo Topacio, magbabalik po. Makalipas lamang ang ilang paalala. Yes, Yo Topacio! Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, Yo Topacio! Yes, Yo! Yahoy! Siyempre, Yes, Yo Topacio pa rin po. At magandang araw muli sa inyong lahat, mga kaibigan sa loob at labas ng bansa. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. Ako pa rin po si Juvie de Guzman. Alam niyo ho, thankful tayo sa kanina na ating councilor ng Chaong Quezon, Rex Bautista. Thank you so much po. At syempre, ngayon naman sa sunod na bahagi ng programang ito, syempre tayo naman po ay sa pagbati. Yan, batiin natin lahat ng mga concern at lalong-lalo na yung mga kaagapay natin kahit man lang sa informasyon. Alam nyo, tayo po ay bumabase sa ating information campaign. Lalong-lalo na hate natin ang mga fake news. Nako, kanina, di ba, nabalita yung tungkol sa ROTC. Alam niyo ho, nung panahon ko, ay talagang ang ROTC po ay napakahalaga. Ako po ay naging muse dati, yan sa FEU Manila po ng ROTC. Pero syempre, kami po ay nag-partner lang sa mga opisyal ng ROTC sa school namin. Pero wala akong banta dyan, guys. Huwag nating isipin yun. Ang kagandahan lang po sa ROTC, kung tutuusin para dun sa mga, kung galit kayo, okay lang po yun. Feeling nyo yan, di ba? Pero ang point lang natin, ang ROTC po ay napakalaking bagay na makakatulong po sa atin, lalong-lalo na, imbes na yung mga bata ay nagko-concentrate sa game, di ba? Yung game na mga wala hong gera, ipanalangin po natin na huwag magkaroon ng gera. Lahat naman po ng lahi ay kaibigan ho natin. Sa totoo lang, tayo lang mga Pinoy ang nasa iba't ibang panig ng mundo. Alalahanin ho ninyo kahit sinong mga lahi ang makausap ko. Lalong-lalo na kasi alam niyo naman, open tayo sa mga friendship, no? Sila po ay hangang-hanga sa mga Pinoy na nagiging kaibigan din nila mula sa iba't ibang lugar natin dito sa Pilipinas. Kaya we should be thankful kung matutuman tayo at ibalik ang ROTC para lang sa akin. Hindi po ito galing sa kung kani-kaninong tao at hindi rin po sa istasyon Ito po 'yung sarili kong pananaw na wag po kayong matakot. Matuwa kayo kasi kahit papano ay alam niyo naman maraming masasamang loob, di ho ba? At tayo po dapat kaya nating proteksyonan yung pamilya natin. Doon tayo muna at wala hong magaganap na dyan. At wag tayong mag-provoke ng gera. Naku guys, hindi ho maganda na tayo po ay nag-iisip ukol sa gera. Wala hong gera dahil ang gera po ay naranasan na ng nanay ko. Grabe, ang aking ama, di ba? Alam niyo, marami hong nagsasabi na wala kang mapapalang mabuti sa gera. Yung mga nag-uutos ng tungkol sa mga gera, yung gusto nila magkagera, naku po, maawa po kayo sa mga bagong sibol na mga kabataan na gustong magkaroon ng bagong buhay na magkakaroon sila ng magandang pananaw. Hindi yung dati. Kasi dati ho talaga, kita nyo meron pang nagsalita dyan sa gobyerno na sabi nga po ni Attorney Topacio, di ba? Na lahat daw ng mga tao na sabi nga po nung isang nasa gobyerno
Kung tayo daw po ayaw natin sa gera, ayan daw po maituturing na makapili. Baka hindi nyo naintindihan kung ano yung makapili. Naku, guy, wag ho kayong magsasalita ng ganyan. Alam mo kung sino ka. Wag kang magsasalita ng ganyan dahil unang-una, kung iyan ang komento mo at gusto mo magkagulo, wag naman ho. Kasi tayo po dapat sikapin natin na sa simpleng pamamaraan hindi magkaroon ng away. Walang diskriminasyon, walang pagkakahati-hati, 'di ba? Kahit na sabihin pa natin sila ay Chinoy, sila po ay naging bahagi pa rin ng ating magandang gobyerno. Lagi natin tatandaan, tayo po hindi na 100% Pinoy. Lagi pong sinasabi ng iba, lalo na ng mga ekspertong nakakausap ko, mantakin ho ninyo, halos lahat tayo. Sinakop po tayo ng Japan, sinakop po tayo ng Amerika, sabihin na natin basta maraming mga sumakop sa atin. Kastila, di ba? Marami hong mga tao na naghangad na tayo sakupin, pero di ba? Nagwagi pa rin tayo dahil nga po sa magandang hangarin ng mga Pilipino. At di maiwasan na tayo mahaluan ng ibang lahi, di ba? Hindi naman ho tayo mga bato na hindi mamamansin, di ba? Tayo po ay may kanya-kanyang buhay na iniingatan din natin, syempre, ang mga magulang po natin ay nalahian ng kung ano-ano, di ba? Syempre, kung sila po ay galing sa ibang bansa, pumunta ng Pilipinas, natutong magtagalog, di ba? Sila po naman ay masasabi natin, sila po ay kalahi na rin po natin dahil matagal na ho sila dito sa Pilipinas. Matipong ganon. Ang akin lamang po ay huwag kayong matakot kung ang mga anak ninyo ay magkaroon ng ROTC. Yan lang naman po. Pero sana yung mga ipapasok ng mandatory sa ROTC ay yung mga magaganda ang kalusugan. Siyempre, kung alam naman ho natin na merong problema sa kalusugan, that's good enough na tayo po ay na po natin sila, pabayaan po natin sila na kumuha ng ibang schedule. Okay, para ho sa pagbabalik po ng Yes Yes Show to Pasyo, time check muna tayo. Ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Show, yes, of course. Babalik po sa huling yugto ng Yes Yes Show Topacio. Itong ang oras na to ang alas 11:51 ng umaga. Siyempre mga kaibigan, alam nyo, nakakatuwa, no? Dahil sa tweet-tweet na marami tayong naririnig, marami tayong mga information na nalalaman, yan. Sabi ho nila, nako Juvie, salamat. Siyempre, dahil na-share din natin yung mga news report dito mismo sa DWIZ. Kaya thankful daw po sila. Kaya congratulations sa mga news reporter natin. Okay, muli po, bago po tayo mag-umpisa sa another or last topic natin, gusto lang po nating pasalamatan yung mga regular viewers natin, listeners, yan, yung aking sister, yan, si Veronica Estrada Lim ng Caloocan City, at syempre si Doc August Vergara, Spike Ariate, thank you for viewing. Of course, Dr. Jim Sanchez, Doc Melvin ng Metrovision, salamat po. Captain Rolly Dorado at Rafi Serrano, salamat po sa inyo. Of course, kay Sir Raul Esperas, naku, happy ako kasi okay na si Kuya Raul Esperas. At sana tuloy-tuloy na yan, Kuya Raul, Huwag kang kakain ng hindi dapat sa'yo. Yun lang naman po. At syempre si Ate Anita Mendoza. Ayan mo, Ate Anita, i-date pa rin kita by hook or by crook. Alam mo naman tayo, pag tayo'y nakapangako, nakakatakot na hindi matuloy. Ayan, mahal na mahal ko itong mga kaibigan ko, at yan ay kumare ng aking mahal na kapatid. Of course, si June Carlos, thank you for watching. Tek. Yan, Katirso Peralta. Salamat, Katirso. Salamat sa patuloy mong pagbibigay ng mga word of wisdom. At hindi lang po yan, kay Doc MJ Evangelista, kay PC Joe Salcedo. Naku, hindi kayo nagpaalam sa akin, Pupunta pala kayo sa iba't ibang bansa. Ayan, lagot ka. Hindi ka nakapagpaalam.
Anyway, Joe Salcedo, I'll never forget you. Thank you so much kay Victoria Wood, Patrick Roquel, salamat po sir. Attorney Josie, Oni, Johnny, Marlon, Valimento and family, thank you so much Anita, okay? Doc Mon Del Rosario. Ay, Doc Mon Del Rosario. Ito yung composer din na gusto-gusto natin. At si Sir John Lesaca. Yan. Hayaan nyo, isa-isahin ko yan. Papupuntahin natin yan dito. At hindi lang yan, si Susan Cambry. Salamat sa'yo. Si Boss Edgar Cabangon. Hi, Boss. Salamat po. Dante Ang. Yan, si Sir Dante Ang. Thanks so much. The second. Attorney Mac Neil Rante. Hi, Sir Mac. Sir Rante. Yan. Catherine Alamon. Henry Soleta Tenedoro, of course, CCW. Yes, salamat po sa inyo. Captain John, yan. Michael Ahero, yan, barangay captain ho yan ng Valenzuela City. Hindi pa ako nakapasyal, pasensya na po kayo. At si Boss MB Evangelista ng Legion Protocol, thank you so much. Kay Congressman Egay Erisin, ako sir, di pa tayo nagkita uli. Well, standby po at magkikita rin tayo. At si Miss Maruha de Asis. Pasensya na yung iba, hindi natin lahat mababati pero nagpapasalamat po tayo. Sabi nga po sa tweet na ay matuto tayong magpasalamat sa oras na ginugugol ninyo sa inyong panonood, sa inyong pagsesearch, syempre. Anytime po yan, ako po yung nagpapasalamat. Sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio. Alam nyo, kahit busy yung ating kapatid, siya po yung nag-update po yan sa kanyang mga gawain. At hindi lang po yan, tuloy na tuloy. Hindi na maiwasan na kami po ay makapunta dyan po kay Mayor Malapitan. Salamat po, Mayor. At salamat din kay Consular Divina. Ayan, tama ba? Ayan, sa inyo pong lahat, mga kaibigan ako, salamat po sa inyo ha. At sa tweet na talaga namang ina-update nyo kami. Lalong-lalo na yung mga friendship natin na hindi nagsasawang magbigay sa akin ng mga content, no? Yung topic talaga. Alam nyo ho, thankful tayo. Lalo na yung mga nagtatry. Kasi yung mami ko po talagang hirap na ako. Talagang kailangan nating ma-recover yung aking mom. Yung kanyang pagkadulas, hoping, no, nakatulong ng malaki, Sir Marlon de Vera, no. Salamat po sa inyo, sa inyong advice. Napakarami ho ninyong ibinigay sa akin na update. At syempre, salamat po sa inyong lahat. Okay? So ngayon naman po, ay ito na. Ang ating pasasalamat sa mga napakagagaling na production. Kung wala ho sila, wala po kaming lahat dito at nagpagpapasalamat po tayo sa magagaling sa ating produksyon. Napaagaman ako. Lahat po ng mga nagpapaliwanag ng sabi nga lingkod ng tama. Yan, alam nyo yung paglilingkod ng tama, napakahirap po niyan. Lalong-lalo na, yan, sabi nga nila kung may problema kayo, wag nyo hong gamitin ang produksyon kung hindi nyo magagamit. Ayan na naman. Okay, anyway, salamat po sa ating news director. Salamat po, Judith Estrada Larino, desk officer natin o desk editor natin, si Sir Drew gwapong yan. At syempre, si tech engineer natin, si Winner Contehino, Jenilyn Rico Hermoso, tama na ako. Ayan, si Ken Sale, at syempre, yung ating broadcast IT, si JV Dominguez, teleprompter natin, si Neil Joy Abella, ang ating writers, nandiyan po si Katrina Gonzalez, Jen Patrolyan, akong gaganda niyan. At si CAs natin, nandiyan po si Yasmin Pantalion, Eloisa Bulinaw, at si Jacqueline Santos. Maraming salamat din sa ating mga interns, si John Lloyd Malinay, Aizen Lois Moises, si John Real Javier, at syempre, antabayanan nyo po ang next program natin, ang Balitang Bayan with Drew Nasino. Happy birthday po kay Jacqueline Santos ng Aliw and DWIC Communication Assistant. Wow! And happy birthday din kay John De Guzman ng DWIC Tech ng Gensan. Ba? Muntik na, talagang John De Guzman. Ang dami ko kamag-anak dito. Okay, anyway, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
O, di ba? Alam nyo mga kaibigan, ang kaarawan po ay pinagpapasalamat natin sa dakilang lumikha. Huwag tayong magsawang magpasalamat at i-share anumang meron tayo sa tulong at awa ng Panginoon. Ako pa rin po si Juvie de Guzman sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio dito pa rin sa Yes Yes Show. See you tomorrow! Bye! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!